Mga kabalik, mga ka-Mindshift, bago tayo magsimula, gusto ko munang sagutin ang tanong ng isa nating follower na nag-comment. Boss, ano na po ang balita sa Maharlika Funds? Magandang tanong. At dahil sa tanong na yan, napagdesisyonan nating pag-usapan ngayong gabi ang Maharlika Fund. Hindi chismis hindi haka-haka, puro datos, puro paliwanag. Kasi bago tayo maglabas ng opinion, dapat maintindihan muna natin kung ano ba talaga yung tinatawag na Maharlika Fund. Ang Maharlika Investment Fund ay unang sovereign wealth fund ng Pilipinas. Sa simpleng salita, para itong isang malaking investment fund ng gobyerno. Ang layunin, mag-invest sa mga kumpanya, infrastructure, real estate at iba pang financial assets para kumita at makatulong daw sa long-term development ng bansa. Pero ito ang pinaka-importanteng klaro dapat sa bawat Pilipino. Pera ng publiko ang ginamit dito. Verified na galing ang pondo sa Land Bank, 50 billion, DBP, 25 billion, national government up to 50 billion authorized. Hindi pera ng foreign companies hindi pera ng private investors. Pera natin, pera ng tao. Kaya natural lang na magtanong ang tao, nasaan ang pera? Kumita ba? Nalugi ba? Safe ba ang investment? Ano ba ang ginawa ng Maharlika Fund ngayon? Nag-invest sila sa ilang malalaking proyekto. Bumili sila ng 20% ng NGCP na humawak ng power grid ng buong Pilipinas. Pumasok sila sa isang $1 billion private equity fund kasama ang Charion Pocopan Group ng Thailand. Nagbigay sila ng 76.4 million loan sa isang mining company para sa feasibility study at engineering. Ayon sa Maharlika Investment Corporation, target nilang kumita ng 1 hanggang 1.8 billion ngayong 2025. At hanggang ngayon walang official audit na nagsasabing nalugi na ang pondo. Pero wala rin tayong complete detail at madaling maintindihang public report sa ordinaryong Pilipino kung gaano kalaki ang kita, loss o risk ng fund. Diyan pumapasok ang mas malaking usapan. Paano ito naugnay sa mga nangyari sa PhilHealth at PDIC? Mga kabalik, mga ka-Mindshift, hindi natin sinasabing pare-pareho ang tatlong institusyon. Magkaiba ang trabaho nila, magkaiba ang batas, magkaiba ang mandato. Pero may isang pattern na paulit-ulit na nangyayari sa Pilipinas. Pera ng publiko ang hawak nila at kapag hindi malinaw ang reporting, lumalabas ang duda ng taong bayan. Sa Maharlika, hinugot ang 75 billion mula sa Land Bank at DBP. At ayon sa mga financial analyst, bumaba ang safety buffer ng DBP matapos ilabas ang malaking halaga nito. Sa PhilHealth, taon-taon may COA findings tungkol sa unliquidated funds, questionable spending at IT issues. May mga refund controversies, may mga sinabing overpayments, pero bihira ang malinaw na follow-up sa mga publiko kung ano ang final outcome. Sa PDIC, hawak nila ang pondo na nagpoproteksyon sa ipon ng ordinaryong Pilipino kapag may bangkong nagsara. Napakahalaga nito, pero hindi rin madaling makita ng publiko kung sapat ba talaga ang insurance fund o kung paano ito minamanage taon-taon. Magkaiba sila, pero iisang tanong ang bumabalik. Kung pera ng bayan ang ginagalaw, bakit hindi klaro ang paliwanag? Hindi natin sinasabing may krimen, hindi natin sinasabing may anomalya, ang sinasabi natin ay simple, kulang ang transparency. At sa bansa na ilang beses nang nasunog dahil sa hidden transactions at questionable spending, natural lang na magtanong ang Filipino o ang taong bayan. Mga kabalik, mga ka-Mindshift, trabaho namin dito sa Balik Values Mindshift na linawin ang totoo para hindi tayo mabiktima ng maling impormasyon, takot o propaganda. Pinapakita lang namin sa inyo ang datos na meron tayo ngayon. Pero sa dulo, kayo pa rin ang magdedesisyon, kayo ang huhusga. Tama ba ang direksyon ng Maharlika Fund? Klaro ba ang galaw ng PhilHealth? Sapat ba ang proteksyon ng PDIC sa ipon ng tao? Hindi namin kayo iniimpluwensyahan. Inalalatag lang namin ang impormasyon at ang panawagan namin ay simple. Kapag pera ng bayan ang ginagalaw, dapat pera ng bayan ang unang nakakakita. Dapat malinaw, dapat regular ang report, dapat may pananagutan. Mga kabalik, mga ka-Mindshift, ito ang panahon ng pag-iisip, panahon ng pagtanong at panahon ng Mindshift. Truth in motion, minds aligned.